Magandang araw mga tol, Monster Naoya Inoue sinabi nga po na masaya sa pagkapanalo niya kay Marlon Tapales. Sobrang happy si Inoue dahil natapos sa impresibong knockout. Sabi nga po niya mga tol, ito raw ang pinaka-intense na laban ni Inoue. Inamin na rin ni Inoue mga tol na hindi raw nagpakita si Tapales na nasasaktan na siya at napapagod sa laban. He never showed me a fatigue or damage from his face. I was quite surprised when he went down in round 10. Nasorpresa daw si Inoue dahil bigla na lang bumagsak si Marlon Tapales sa round 10. Matapos tamaan ng magkasunod na 1-2 kombinasyon si Tapales, bumagsak na lang at hindi na nakarecover. Nasorpresa daw si Inoue sa nangyari dahil hindi naman nagpapakita na nangihina na si Marlon Tapales. Akala daw ni Inoue malakas pa si Tapales at kayang tanggapin yung mga suntok. Pero bigla na lang daw nasaktan at bumagsak sa round 10. Kaya masaya si Inoue sa kanyang panalo. Dahil nga po dyan mga tol, pinagdedebatean ngayon kung sino ang best fighter of the year. Dalawa lang naman ang kandidato na malakas dyan, si Terence Bud Crawford or Naoya Inoue. Nabasa ko nga po sa tweet ni Terence Bud Crawford kagabi na pinagpipilitan niya na siya daw ang dapat na fighter of the year. Dahil tinalo daw ni Terence Bud Crawford ang pasok sa top 5 pound for pound. Ibig sabihin ni Terence Crawford mga tol, kahit si Errol Spence lang yung tinalo niya, pero pasok naman ito sa top 5 pound for pound at isang unified champion. Kahit mag-combine daw yung panalo ni Naoya Inoue kontra Marlon Tapales at Stephen Fulton, hindi raw sapat yun para pantayan si Errol Spence Jr. Samahan pa na impresibo ang pagkapanalo ni Terence Bud Crawford. Siya ang kauna-unang nagpabagsak kay Errol Spence at tinapos sa knockout. Hindi kasi pasok sa pound for pound si Marlon Tapales at hindi rin pasok sa top 10 pound for pound si Stephen Fulton. Kaya baliwala daw yan kung pag-uusapan ng fighter of the year. May punto rin yung sinasabi ni Terence Bud Crawford mga tol, hindi lang siya napalaban ng 2 beses ngayong taon. Pero impresibo din kasi ang naging panalo ni Inoue kay Marlon Tapales at kay Stephen Fulton. So sino sa tingin nyo mga tol ang karapat-dapat na fighter of the year? Sa iba pang balita, Cuadro Alas Casimero may banat nga po kay Naoya Inoue. Sinabi ni Casimero kung mangyari daw sa susunod na taon ang laban ni Naoya Inoue kay Luis Nery. Kung sakaling manalo daw si Naoya Inoue, dapat nang palagan si Casimero dahil alam daw ng lahat na si Casimero lang ang tatalo kay Monster Inoue. So anong masasabi nyo dyan sa payag ni Cuadro Alas mga tol? Totoo bang kaya niyang wasakin ang monster ng Japan? Si Cuadro Alas lang ba ang katapat ni Inoue?